bang tumayo para sa panalangin? Pangalan ng Ama, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay nakarating dito sa paralan ng ligtas. Biyayaan niyo din po kami ng sapat na talino at lakas para magawa po namin ang ating misyon ngayong araw. Amen. magandang umaga, ikaapat na baitang. Magandang umaga rin po, Binibining Kristal. Ano kayong maupo? Tignan nga po natin ang ilalim ng ating upuan kung may mga kalat. Pakipulot po at ilagay sa inyong mga bag. Kung wala naman ay maaari na kayong umupo ng maayos. Umupo na po ng maayos. Kamusta naman ang lahat sa inyo? Mabuti naman po. Mahusay kung gano'n, Shiley. Mayroon bang hindi ba ngayong araw? Si Cyrene at saka si Jared lamang. Okay, mahusay kung gano'n dahil dalawa lang ang lumiban ngayong araw. Balikan muna natin ang ating aralin noong nakaraan. Ano nga bang pinag-aralan natin? Ito ay patungkol sa mga iba't ibang uri ng pangungusap. Ano ang mga iba't ibang uri ng pangungusap? Harpin? Padamdam? Ano ba, Sofia? Pasalaysay? Ano pa, Crane? Pautos? Ano pa, JP? DJ? Pasalaysay? Nasabi na po? Ano pa? Dave? Pakiusap at ang panghuli, Jenny? Pautos? Tama. So, meron tayong pasalaysay, patanong, padamdam, pakiusap at pautos. So, meron ako dito ihandang, guys. Ang gagawin nyo dito ay ibabato lang po natin ng may pag-iingat para walang masaktan. So, sino pa ang gustong mauna? Kung anong nasa itaas ay yun ang ating babaliktarin dito at sasagutin nyo. Jaira. Pang-lima, okay? Uri ng pangungusap na nagpapahayag ng masikling or matinding damdamin. Ano kaya iyon? Padamdam, tama. Eliza naman, susunod. Apat. Uri ng pangungusap na nagsasahad ng paghingi ng pabor. Ano kaya iyon? Pakiusap, tama. Sino pa? Harpin. Pangatlo. Uri ng pangungusap na nagtatanong. Ano po yun? Patanong, tama. Sino pang gusto? Dave. Sa una. Ito ay pangungusap na nagpekwento o nagsasalaysay. Ano po yun? Pasalaysay, tama. Sino pa po ang gusto? Javen. Isan po. Pangalawa. Ito ay lingkod ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ano po iyon? Pakimusap nga ba? Shairi, ano po? Pangungusap, tama. Sino man ang gusto sa panghuli? Nigel, dyan ka na lang po. Pabalikan ko na lang. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Ano po iyon? Pautos, tama. Gagaling at nahulaan natin. Lahat ka lang pa ng ating mga sarili. Okay. Ngayon naman ay meron ako dito inihandang dialogo at nais ko basahin ito ng isang babae at isang lalaki. Sino pang gusto magbasa? Harvin at Eliza na lang. Okay, pinamagatan itong sina Jen at John. Nakasan mo ang pagbabasa? Maaari po bang magtanong? Oo naman. Ano ba ang nais malaman? Mayroon po kasi akong kaibigan nito sa inyo. May kilala po ba kayo, Sara Rodriguez? Ang tinitukoy mo bang Sara ay matangkad at mainginitan ang panganganawan? Opo, maaari niyo
Maraming salamat po at magkikita na kami. Walang anuman, mag-iingat kang sa daan. Okay, maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Palakpakan naman natin sa ay, so, kung kayo kaya si John, gagawin niyo ba ang kanyang ginawa? Ano nga ba ang kanyang ginawa? Ano po kanyang ginawa, Kian? Tinulungan po niya si Jen. Kung may kumakausap po sa inyo or may nagtanong, ano po ang gagawin niyo? Sophia? Tutulungan or sasagutin ang kanilang mga katanungan. Bakit kaya kailangan natin silang sagutin? Kailangan natin silang tulungan dahil pagsagot lang po natin sa kanilang mga tanong ay natutulungan na natin sila sa maliit na paraan kagaya ng ginawa ni John kay Jen, diba? Na matagal na silang hindi nagkita. Dahil kay John, magkikita na ulit sila. Okay, so ngayon naman, ano nga po ulit ang ginawa ni na Jen at John? Ano pong ginawa nila? Nag-usap, tama? Ito ay konektado sa ating aralin ngayong araw. Ang nag-usap po ay kapareho ng salitang pakikipagtalastasan. Kaya ang ating aralin ngayon ay patungkol sa pakibasa po. Maraming sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pag-uusap. Isa pa po, basahin pa po ng isang beses. Maraming sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pag-uusap. Okay, ang ating aralin ngayong araw ay nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap. Ano nga po ulit ang mga uri ng pangungusap? Mga iba't ibang uri, magbigay ng isa. P. Pasalaysay, ano pa, Nigel? Padamdam, Eliza? Pakiusap, B. Pautos at Dana. Pakiusap na sabi na po. Patanong, tama. Ngayon naman, ano po kaya ang pakikipagtalastasan? May idea po ba kayo kung anong pakikipagtalastasan? Jenny. Pakikipag-usap, tama. O kaya naman, pakibasa po. Ang pakikipagtalastasan ay isang uri ng komunikasyon kung saan ang dalawang nag-uusap ay nagpapalitan ng impormasyon, idea o puro-puro habang tinatalakay ang iba't ibang issue. Okay, so ang pakikipagtalastasan po ay isang uri ng komunikasyon na kung saan ang dalawang nag-usap ay nagpapalitan ng impormasyon, ideya o puro-puro habang tinatalakay ang iba't ibang issue. Maaari bang tumayo, Eliza? Okay. Ano ang iyong pangalan? Sabi po ng buong pangungusap, gamit ang pangungusap. Ang pangalan ay Saan ka po nakatira, Eliza? doon sa baba. Dito sa pabudbud. Okay, matatawag ba iyong pakikipagtalastasan? Opo, kasi nagpapalitan ng impormasyon or sinasabi niya sa akin ang kanyang impormasyon patungkol sa kanyang sarili na siya ay si Eliza at taga-pabudbud din siya. Okay, pakibasa po ulit ang isang definition. Ang sining kung saan tayo ay nakakapaglalawak ng ating mga kaalaman hinggil sa isang bagay. Okay, ito rin po ay isang sining na kung saan tayo ay nakakapagpalawak ng ating mga kaalaman hinggil sa isang bagay. Maaari bang tumayo, Carvin? Maaari bang ilarawan mo ang araw? Harap ka po sa kanila. Ito ay ang araw ay isang mainit. Yun ba ang sinabi mo? Okay, mainit ba ang araw? Ano kaya mangyari sa atin kapag malapit tayo sa araw?
Masusunog tayo. Ano ba? Ano sabi? Oh, masusunog tayo pag malapit tayo sa araw. Di ba? Ang init-init. Pwede tayong masunog. Tumayo ka po. Okay, ako naman, kapag buwan daw ng Abril at Mayo, ito ay tinatawag na tagtuyot. O kaya naman, mainit ang panahon. Kaya ngayon, di ba, buwan ng Abril, walang tubig. Maari na ako. Okay, pakikipagdalastasan ba yun? Opo. Okay, nagpapalitan po kami ng kaalaman. So, nalaman ko na kapag pumunta pala sa araw ay pwede tayong masunog. At nalaman din ni Harvey na ang buwan ng Abril at Mayo ay, ano po? Mainit or tagtuyo, tama. So, ano naman kaya ang gamit ng pakikipagtalastasan? Ano po ang gamit niya? Dana? Pagkikwento po, tama. O kaya naman ay pakibasa po. Ginagamit ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pasulat o pasalita. Ito rin ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng paglalakad, paglalakad, pagsasalaysay, at pagmamagbiran. Okay, ito rin ang gamit po ng pakikipagtalastasan ay sa pamamagitan ng pasulat o pasalita. Kagaya po ng ginawa kanina ni Harvin at ni Eliza, nag-uusap po sila. So, yun po ay tinatawag na pasalita. Paano naman kaya kapag sinabing pasulat? Ano po kaya yun? Paano po kaya iyon? Charity? Sa pamamagitan ng mensahe, ano pa? Eliza? Sa pamamagitan ng liham, tama, magaling. So, ito rin ay ginagamit sa pamamagitan ng paglalahad, paglalarawan, pagsasalaysay, at pangangatwiran. So, balikan po natin ang ating dialogo kanina. Maari po bang magpanggap na Jen ang mga babae at Jan naman sa mga lalaki? Maari po ba? Opo. Okay, maari na pong basahin. Una ang kay Jen, ang mga babae. Maaari po ba magtanong? Oo naman. Ano ba ang nais mong malaman? Mayroon po kasi akong kaibigan dito sa inyo. May kilala po ba kayong Sarah Rodriguez? Ang tinutukoy mo bang Sarah ay nakakat at manikilitan ang mga naman? Oo, maaari niyo po bang ituro kung saan ang bahay niya? Magpapatungo sa kaliwa at ang ikatlong bahay na nakita mo ay ang tirahan ni Sarah. Naku, maraming salamat po at nagkikita na kami. Walang anuman, mag-ingat ka sa daan. O, naintindihan mo ba ang dialogo? Ngayon naman ay susuriin natin kung alam nyo na ba talaga ang mga uri ng pangungusap. So, sa unang bilang, maaari po bang magtanong, anong uri kaya siya ng pangungusap, Gabe? Patanong, tignan natin. Tama, palakpakan si Gabe. At kalawang bilang naman, mayroon po kasi akong kaibigan na dito sa inyo naninirahan. Anong uri po kayo ng pangungusap? Eliza? Pasalaysay, tignan natin. Tama, bigyan natin ng 3 bagsak. Okay. Sunod naman sa 3 bilang, maaari niyo po bang ituro ang bahay niya? Anong uri po siya ng pangungusap, Maru? Pakiusap? Tama, palakpakan si Maru. Sa 4 na bilang naman, lumakad ka patungo sa kaliwa at ang 3 bahay na makikita mo ay ang tirahan ni Sarah. Anong uri ng pangungusap, Mel Jane? Ano pa? Pautos?
Tama, bigyan natin ng 3 bagsak. Sa ika-5 bilang naman. Naku, maraming salamat po. Anong uri ng pangusap, Jaira? Padamdam. Tama, bigyan natin ng palakpak. Ngayong nasaksihan na natin, narinig or nabasa ang kanilang pakikipagtalastasan, ngayon naman ay mayroon akong ihanda sa inyong mga upuan na mga party hat. Maaari bang kunin at ipasa palikod? Basa po sa likod ng maingat. Isuot na po ninyo. Isuot. Okay, nasuot na po ba ng maayos? Opo. Nailagay na po ba lahat? Ngayon naman ay susuriin naman natin kung gaano kayo kagaling sa paggawa ng isang pangungusap. Naintindihan po ba? Sino, kapag meron tayo dito mga party hat, balloon at saka cake, ano kaya ang mayroon ngayon? Marvin! Birthday. Merong birthday of kaarawan. Sino po ang pinanganak sa inyo ng Abril? Si Meljane. Meljane? Tumayo po. Ay, Jenny tumayo. Kailan ang iyong kaarawan? Ay, Jenny? Ngayon pa lang kanyang kaarawan. Saktong-sakto. Halika dito, Meljane. Ay, Jenny. Halika dito, Jenny. Ngayon naman ay kakantahan natin si Jenny dahil kaarawan niya ngayong araw. Dito ka, Jenny. Ayan, kantahan natin siya ng maligayang bati. Alam niyo ba yan? Kala ko happy birthday lang ako lang kanta eh. Kantahan natin siya. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Okay, panapakan natin natin. Kasi dito ka lang po. Ngayon ay susuriin natin kung gaano kayo kagaling sa paggawa ng pangungusap, ha? So, ano kayang sasabihin nyo sa kanya sa paraang padamdam? Sa, Dana? Hindi po, sa paraang padamdam. Sino pong gustong tumulong kay Dana? Jaira? Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Jenny, ano pong sabihin mo sa kanya? Salamat po. Magaling. Padamdam ba ang kanyang sinabi sa paraang pangungusap na padamdam? Okay, tama. Sa paraan naman kaya ng pasalaysay, ano ang inyong sasabihin? Marvin, ang daming dekorasyon. Ano pa? Sophia? Makukulay ang mga dekorasyon. Ano pa, Eliza? Ang daming pagkain at masasarap. Nag-i-imagine si Eliza. Okay, sa paraan naman kaya ng patanong, ano ang gusto nyong sabihin kay Jenny? Ferguson, gusto mo raw ba ng sapatos? Opo, bibigyan mo siya ha, kasi tinanong mo siya. Sino pa? Kate. Jenny, ilang taon ka na? 11 na, taong gulang. O ano pa, Queen? Gusto mo raw ba ng damit? Opo, akala ko gusto kita sabihin niya. Okay, maaari nang umupo. Salamat. So, pakibaba na po natin ang ating mga party hat para hindi tayo maano. Okay, pakipasa na po paharap. Ipasa po ng maayos. Ano nga po ulit ang ating pinag-aralan ngayong araw? Jaira.
Okay, nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap. Maaari po bang basahin natin ulit? Nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap. O ano po ang mga iba't ibang uri ng pangungusap? Magbigay ng isa, Javen. Padamdam, ano pa, Queen? Pakiusap, ano pa, Maru? Patanong, ano pa, Leonard? Tumayo po. Patanong at ang panghuli, Eliza? Pasalaysay, tama. Ano nga po ulit ako? Pakikipagtalastasan. Ang pakikipagtalastasan naman. Pakikipag-usap, ano pa po? Nagpapalitan ng informasyon or idea, tama. Ano pa? Jaira. Okay, ito rin na isang sining na kung saan tayo ay nakakapagpalawak ng ating kaalaman. Ano nga po ang gamit ng pakikipagtalastasan? O, ang gamit naman. Pagbigay ng isa, Eliza? Sa pamamagitan ng paglalahad, ano pa, Jaira? Sa pamamagitan ng pasulat, ano pa, Harvin? Sa pamamagitan ng pangangat. Sa pamamagitan ng pangangatwiran, ano pa, Jacob? Sa pamamagitan ng paglalarawan, tama, at ano pa? Eliza. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay, ano pa po? May isa pa. Jaira ulit. Sa pamamagitan ng pasalita, tama. Mahalaga nga po ba ang pakikipagtalastasan? Opo, mahalaga po ang pakikipagtalastasan dahil dito natin nasasabi or nailalabas, na ipapahayag ang ating mga saloobin or damdamin na nais natin iparating sa ating kakausapin. Naidala po ba ninyo yung mga showboard? Maaari po bang ilabas ng tahimik? Maaari na pong umupo kung tapos na. O, wala po munang magsusulat. Pakibasa po ang ating panuto sa ating gagawin. Baharin ng mabuti ang mga katanungan at tukuyin ang malupang ang nararapat na ilagay sa mga paslang. Okay, makinig po. Basahin ng mabuti ang mga katanungan at tukuyin kung anong bantas ang nararapat na ilagay sa mga padlang. So sa letrang A, ito ay bantas na tuldok. Tama. Sa letter B, letrang B. Tandang pananong. Sa letrang C naman, tandang padamdam. So sa letrang A, tuldok. Sa letrang B, tandang pananong. At sa letrang C, tandang padamdam. Okay, sulat nyo lang po dyan. Ang makikita ko lang ay ang letrang A, B, at C. Maliwanag po ba? Opo. Okay, sa unang bilang, wala po munang magsasagot ha? Magpapabakuna ka ba? Anong bandas po yan? Go! Pakitaas ang mga sagot. Tignan natin kung letrang B nga ba. O, letrang B! Tama! O, sa ikalawang bilang naman. Ay, naku! Ayoko! Natatakot ako! Anong bandas po kayo yan? Go! Pakitaas ang mga sagot. Letrang C nga ba? Tama! Sa ikatlong bilang naman. Wala kang dapat katakutan. Anong bantas? Pakitaas ang mga sagot. Okay, letrang A, tama. O, maki-erase na. Sa ikaapat, pinag-aralan iyon ng ating pamahalaan bago ibigay sa mga tao. Go! Wala pa po. Baka muna. Okay, ipakita sa mga sagot. Letrang A nga ba? Tama, letrang A. Sa ikalimang bilang.
po muna. Anong bantas po yan? Go! O, pakitas ang mga sagot. Letrang B. Mali. Chicken. Bakit naman ang A? AJ. O, letrang B. Kasi gandang pananong siya. Pwede po bang pag-isip? Ay, pwede bang pag-isipan po muna? Sa ika-anim naman. Aba, oo naman, dahil desisyon mo pa rin ang masusunod. Anong bantas po kaya ang nandito? Go! Pakitaas. O, iba-iba na ng sagot. Letrang C. Yay! O, sa ikapito naman. Kailan ako pwedeng magpabakuna? Anong bantas ko? Go! O, pakitaas ang mga sagot. Letrang B. Tama ang lahat. O, sunod naman. Pumunta ka na hanggat maaga pa. Anong bantas ko? Pakitaas. Tignan natin. May naiiba ulit ang sagot. So, ay, letrang A. Tama. O, sanang ikasyam naman na bilang. Pakisamahan ako para hindi ako nag-iisa. Anong bandas ko kaya? Pakitaas ang mga sagot. May iba-iba ulit. Tamang sagot ay letrang A. Kasampung bilang. Ilibre mo ako ha. Anong sagot ko kaya dyan? Anong bantas kaya? Pakitaas ng sagot. Wala pong maingay para magsabi ng sagot. Letrang A. Maaari na pong itago ang inyong mga showboard. Pakitago na po nang walang ingay. Pakitago na po nang walang ingay. O, handa na ba ang lahat? Tumingin na po dito sa akin. Okay. So, ngayon naman ay meron na akong inihandang mga individual na gagawin ninyo. Hintayin lang po na makarating sa inyo bago ito sagutan. Diyan mo na, huwag mo lang ipapasa. Okay. Wala po muna yung magpapasa. Wala po muna. Wala po, ibalik po muna. Okay. Kumuha ng isa at ipasa palikod. Wala pong ingay. Okay. Naipasa na. Meron na po bang papel ang lahat? Okay, so babasahin ko muna ang panuto. Punan ang patlang ng angkop na uri ng pangungusap upang mabuo ang dialogo. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Naintindihan po ba? Bibilugan nyo lang po dyan ang letrang A, B, or C. Okay, maaari na pong magsagot. Huwag po kakalimutan ilagay ang pangalan.